Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo na naman sa Naik View. So, wala tayong update sa Naik View. Gawa itong lugar ng mga pabahay dito sa Naik View ay mga ginagawa pa. No? Kita nyo, wala pang mga kung ano-ano. At syempre, wala pa rin ganong nare-relocate. Pero may mga mangilan-ngilan na nare-relocate dito sa lugar na to. At itong Naik View, magkakasama ito ng Parkstone, Hyacinth, at saka Christoph Height. Magkakasama sila dito sa Kalugkob. Iisa lang. Okay? So yun. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mahirap ba o madali ang magka-avail o maging beneficiary sa mga pabahay na ating nakikita, no? Sa paligid. Kasi lupa na tambak yun nandoon sa likod natin. Okay, no? Real talk ko tayo. Madali pong magiging beneficiary ang isang pamilya na naapektuhan ng sunog, naapektuhan ng mga proyekto ng gobyerno, yung talagang gusto ng i-relocate ng LGU, yun po ay napakadali, no? Para maka-avail o para maging beneficiary sa pabahay ng NHA na to. Okay? So, ganun po kadali. Dahil kung hindi ho kayo masusunugan or hindi ho kayo maapektuhan ng proyekto ng gobyerno at yung LGU nyo, wala naman plano na i-relocate kayo sa mga pabahay, nako po, mahirap po maging beneficiary o maka-avail ng pabahay na ating nakikita o lagi nating content, no? Sa mga videos natin. So yun po, kapag nanduduno tayo sa tatlong ano na yun, yung nasusunugan, naapektuhan ng proyekto ng gobyerno at i-relocate ng isang LGU, ng local government, madali ho tayong maka-avail. Kasi sila na ho may sabi, no? Ibig sabihin, urgent na ho yun, na kailangan ma-relocate na kayo sa isang relocation site ng mga pabahay ng NHA. Ganun lang ho kadali. Hihingan lang kayo nila ng mga requirements. Siyempre, unang-una, barangay resident certificate, tapos kung nasunugan kayo na certificate na nasunugan, katunayan nasunugan kayo, tapos family picture, marriage contract, birth certificate, halos yun lang naman na yung mga requirements na nire-required nung NHA tsaka ng taga MSWD kasi hindi naman kayo magiging beneficiary din ng NHA kung wala ring coordination with the MSWD ng LGU. So, hindi ko lang alam kung meron ng tawag dito, parang voluntarily, no? Na nagpunta sa NHA, nag-apply na maging beneficiary nung pabahay na naaprubahan. So, ako personally, wala pa akong nababalitaan na may nangyaring ganun. No, na voluntarily nagpunta sa opisina ng NHA, nag-apply na kung pwedeng maka-avail ng pabahay nila kasi kailangan talaga na magkaroon siya ng sariling bahay. So wala pa akong nababalitaan, no, na meron na gano'n. Kung meron man, mag-comment kung isa po kayo sa naging beneficiary na hindi naman kayo naapektuhan ng sunog at hindi naman kayo naapektuhan ng proyekto ng gobyerno at hindi naman talaga kinakailangan na i-relocate na kayo ng LGU sa isang pabahay. So mabuti po, no, doon sa tatlong nabanggit ko. Mabuti po para sa inyo dahil naging beneficiary po kayo. So yun lang, mag-comment po kayo kung meron po sa inyo na naka-avail na hindi ko kayo napasali doon sa tatlong bagay na yun na, no, kung paano tayo magiging
mapapadaling maging beneficiary kaagad, 'di ba? Kasi siyempre yung iba minsan inabot pa mga ilang taon bago nakaka-avail, 'no, or bago na ire-relocate sa isang mga pabahay. So yun yung tatlo na pinakamadali talaga, 'no, real talk ko lang tayo, eh. Totoo yun talaga kapagka, nasunugan kayo, naapektuhan, talagang yun, maire-relocate kaagad kayo dito sa pabahay na 'to. Okay, so yun lang, 'no, yung, real talk natin, yung madaling maging beneficiary kapag nasunugan, naapektuhan ng proyekto ng gobyerno at kailangan na kayong i-relocate ng LGU ninyo. So yun, kung meron pa bang iba na para mapadali na maka-avail o maging beneficiary sa mga pabahay, mag-comment lang ho kayo kung meron pang ibang, kasi para sa akin na, tawag dito, nasaksihan ko rin, 'no, na gano'n, 'no, pagka nasunugan ka o naapektuhan ka, based na rin din pati dun sa mga ibang mga na-relocate dito. So, nakakausap natin na sila ay, naapektuhan ng proyekto na ganito, kaya na naka-avail sila at na-relocate sila dito sa mga pabahay na 'to. Kasi nga siyempre may proyekto yung gobyerno, so tinamaan sila ng proyekto, kailangan na sila. Kumbaga urgent na kaagad na ilipat sila, 'di ba? So yun, yun lang yung tatlong bagay para mabilis, real talk, mabilis na maging beneficiary. Puwede ko naman sinasabi na magsunog-sunugin niyo na yung ano, hindi ho gano'n. So yung mga kumbaga, hindi yung nasa private kayo nasunugan tapos lilipat sa sariling lupa, hindi ho gano'n. Kung nakatira rin kayo sa squatter area na kayo po'y nasunugan, so yun po, 'no, kung kayo'y, informal settler na nasunugan kayo, eh, yun po yung pupuwedeng maka-avail kaagad, 'no? Kung nire-required na rin ng LGU na kailangan din kayong i-relocate na. Dahil hindi na healthy na magtayo pa uli kayo ng bahay dun sa lupa ng gobyerno, 'no? Kaya, ah, maire-relocate kaagad kayo. So yun, ang usapan natin relocation, kung paano tayo magiging beneficiary at gaano mabilis, 'no, na maka-avail o maging beneficiary sa mga pabahay. Okay, so yun lang. Sana, nagkakaroon lang kayo ng konting idea. Kung meron man akong, nakaligtaan na nagiging mabilis maging beneficiary, mag-comment na lang po kayo at gawa natin din ng, video ng content, yung ano niyo na yun, yung inyong karanasan. Okay? So, go na tayo. Maraming maraming salamat sa mga nanonood ng video natin at maraming maraming nagsa-subscribe. Maraming maraming salamat sa lahat na walang sawang suporta ninyo sa ating mga video na ina-upload natin sa ating, YouTube channel. Okay? Thank you, thank you, thank you po sa lahat.